mga kababayan, mukhang mahihirapan itong sila Bongo at ang mga DDS. Ano po? Um, Mahihirapan 'to. Alam nyo kung bakit? Unang tanong pa lang ho, mga kababayan, is, pakikinggan ba sila? Pakikinggan ba sila nung pagdarasalan nila kung ang dating Pangulong Duterte ang mismong nagmumura, 'no, doon sa, may kapal? Yun yung tanong, eh, 'di ba? Pakikinggan ba sila nung pagdarasalan nila kung ang mismong dating Pangulong Duterte ay binabastos ang Diyos pati ang Pope? Hmm. Kasi sabi dito ni Bongo, mga kababayan, na malapit na din pong magtago, mga bossing, 'no? Bongo sa Duterte supporters. Ipagdasal natin ang kalayaan ni Tatay Digong. Ayan daw ho, mga bossing. Eh kung matandaan nyo ho, mga kababayan, nasa entablado ang dating Pangulong Duterte at tapos nabanggit niya, sino ba tong Diyos na to? No? Sino ba tong stupidong God na ito? Sabi niyang ganun. Kinrate tayo tapos sisirain like something like that yung mga pinagsasabi ng dating Pangulong Duterte. Tapos alam niyo po kung ano ang naging reaksyon ng mga supporters? Palakpakan, no? Sigawan, Duterte! Duterte! Ngayon, ang tanong namin sa inyo, paano kayo pakikinggan nung pagmamakaawaan nyo? Paano kayo papakinggan nung pagdarasalan nyo kung ganyan? Di ba? Alam nyo, madaming ano, madami hong mga double standard itong mga ito eh. Kung matandaan nyo din mga kababayan, si J. Tariela, mga bossing, Commodore J. Tariela, ay merong caricature ni Xi Jinping. Ang sabi naman ng mga DDS, alam nyo kung ano, eh wag tayong bumabastos ng ibang leader ng bansa. Kung maalala nyo din ang dating Pangulong Duterte, eh may pa-FU pa yan kung di ako nagkakamali para dun kay Barack Obama na dating leader ng Estados Unidos. Yan yung sinasabi ko sa inyo na ugali po ng mga DDS, mga kababayan, na kapagka si dating Pangulong Duterte ang gumawa at nagsalita, okay lang, exempted, 'no? 'Pag ang dating pangulo, yung gumawa ng mali, okay lang, digong yan, 'no? At tapos ang gagawin pa nila, sisigaw pa sila, "Duterte! Duterte!" Sabi ko nga ho sa inyo, napakasimple lang, makuha ng boto o makuha ang boto nitong mga DDS. Magmura ka lang, sumigaw ka lang, nung mga laban kay dating Pangulong Bongbong Marcos. Basta 'pag may pagmumura, naku, okay na yan. Masayang-masaya na po ang mga DDS, mga kababayan. Ngayon, tuloy ko. Nananawagan ako sa ating mga kababayan na manatiling mahinahon, magtiwala sa proseso ng batas at huwag mawalan ng pag-asa. Yun naman pala pagtitiwalaan ng proseso ng batas. Bongo, kung sakali, no, lumabas na ang warrant of arrest mo, ay nako, wag ka naman sanang magtatago. Dalangin namin nawa ay, galangin mo din yung proseso ng batas at magtiwala ka sa proseso ng batas. Kayong dalawa ni Bato de la Rosa ay nabanggit na kasapakat kayo ng dating Pangulong Duterte. Isama mo na sila Vitaliano Aguirre at yung mga iba pang mga pulis, mga bossing, 'no? Ngayon, eh, parang hindi na ho yata kilala nitong mga ito, si dating Pangulong Duterte. Nung nabanggit yung kanyang pangalan, bakit ho ako kasali diyan? Parang gusto itanggi na ho yung pangalan ni dating Pangulong Duterte na hindi niya kakilala ho, mga kababayan, 'Di ba? Oh, ba't ako nadamay diyan? Samantalang si Bongo, mga kababayan, ang isa doon na nagsasabi mismo pati sa mga interview na merong reward system o ibinalik ni dating Pangulong Duterte yung reward system. 500,000 para sa buhay, 1,000,000 sa patay, 2,000,000 para sa nanlaban. Hmm, 'di ba? Nabanggit din ng dating Pangulong Duterte sa Senado kung paano nila binubuyo na manlaban yung mga suspect pa lang po.
para deads na agad. 'Di ba? Ngayon yung mga ganyan pong mga programa nila diyaan sa tukhang, eh, parang sinasabi mo doon sa mga kapulisan na kapagka yan mga nanlaban o patay na, mas malaking pera ang makukuha ninyo. Di ang ginawa niyang mga yan, kumbaga buhay pa yung tao, suspect pa lang, o sige patayin na natin, yariin na natin pare-koy, 'no? Kasi mas malaki ang makukuha natin pagka nanlaban yan, 2 milyon ang makukuha namin. Kaya talagang ako ho naniniwala mga bossing, malaki ang kinalaman ni Bongo, lalong-lalo na si Bato de la Rosa dito, sa crimes against humanity ho mga bossing, 'no? Kasama dapat si Bongo at si Bato de la Rosa na, pupunta diyaan sa ICC, which is malapit na po. Ako din ho ay naniniwala mga kababayan na ngayon nakakaharap pa si Bongo sa Senado. Pero pagkatapos nitong mga confirmation of charges ni dating Pangulong Duterte at kumpirmado, 'no, meron niyang gano'ng mga dapat na mga, tawag dito, may mga gano'ng mga reklamo, dapat yung mga kasapakat ay papuntahin din po at dalhin na doon sa ICC at imbestigahan na din po mga kababayan, 'no? At doon ho mga bossing, madadala na ni Bongo yung, pizza pie na ipinangako niya kay dating Pangulong Duterte at magagampanan na nilang dalawa, ni Bato de la Rosa at ni Bongo yung, lagi nilang sinasabi doon sa mga supporter ng dating Pangulong Duterte na sasamahan namin si dating Pangulong Duterte kahit sa kulungan. Eto na ang pagkakataon, 'di ho ba? At alam niyo kapagka ginawa niyo 'yan at yung sumuko kayo ng maayos, alam niyo kung ano ang magiging tulong niyan sa mamamayang Pilipino? Hindi na masasayang yung 600 piso, 600,000, 'no, 600,000 plus na suweldo ninyo ni Bato de la Rosa kasi parang wala namang nangyayari, parang wala naman kayo naitutulong diyaan sa Senado. Mas maigi pa pumunta na kayo do'n sa ICC kapagka iniabot yung warrant of arrest niyo, 'wag na kayong pumalag, sumama na kayo, at least doon matutulungan niyo si Tatay Digong, 'no, sa pang-araw-araw niya para hindi mabagot. Iniiwan niyo kasi sa ere, Sabi niyo sasamahan niyo hanggang sa huli tapos eto iwan ere pala kayong dalawa ni